Game na, kahit hindi na to. Sabayan ko ng otot, bro. Hindi. Banggitin mo yung pangalan niya. Ah. Oh. Bang puro ka utod dyan. Salita ka. Stad. Assalamualaikum. Ano ang pakialam mo? Umalis ka rito. May nagpapadong na lang naman ako eh. Ano ba yung mga tanong na yan? May may nagpapatanong lang po. Tungkol saan? Sabi dito ni Aki Wilfredo. Okay, Wilfredo. Kilala mo ba yun? Hindi ko kilala yun. Kaya nga, yung pala bakit nandito ka? Si Sad yung tinatanong ko eh. Kasi nag-uusap kami. Nag-usap pa kayo. Ano pinag-usapan Dapat mag-excuse me ka sa akin. Excuse me, ho! May katanungan po ang isang kapatid natin. Tanong natin sa kanya. Okay, ikaw, tanong ko na lang sa iyo. Ano yung tatanong mo sa akin? Sabi dito... Itanong mo kayo, Ustad, kasi siya yung nakakaalam. Huwag mo sa akin yun. Sabi dito, baka may idea ka. Wala akong idea. Si Ustad ang may idea. Hindi mo pa nga alam ang tanong eh. Ayun. Sige. Ustad, tanong dito ng isang kapatid. Sabi niya, Assalamualaikum po, warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po ba ako magbasa ng Quran na wala po akong wudu? Ayan. Sa palagay mo? Pwede kang magbasa ng Quran ng walang budo? Oo. Kung magbasa lang, pwede. Pero wag mo nga hawakan. Tulad ng ano? Huwag mo nga hawakan. Pero mas mainam galing kay Sheikh kasi tayo ay isang isa tayo magsama ganyan. Pero sa akin pagkakaalam, kung tungkol sa pagbabasa, walang ano man yun. Pero kung tungkol sa paghahawak ng mushaf, kailangan nakawudu ka. Pero sa mushaf yun? Sa mushaf. Sa Quran yun. So, ang tinatanong niya kasi, pwede ba siya magbasa? Magbasa kung kahit wala siyang wudu. Kung pagbabasa lang, kasi iba ang pagbabasa na may hawak, pwede rin pagbabasa na walang hinahawakan na kahit ano na mushaf. Pero kung cellphone lang, pwede siyang magano. Ikaw, Ustad. So, yun ang pagkakalam ko. So, inshallah kapatid, so sunod ha, mag-excuse me ka ha. Inshallah ho, yung nag-ano dito, mag-excuse ha? Ha? Ako nasisisi. So, inshallah, linawin ni Sheikh ng ating sige, Ustad, linawin mo na lang po. Assalamualaikum. Okay, so alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Actually, may punto ka doon eh. Oh? Oh, may punto ka. Isipin mo, pagalit-galit lang ako, may punto pa. Magalit-galit ka pa doon. Alhamdulillah, Sheikh, mas mainam galing sa'yo. Dapat natin linawin yan. Dapat para malaman ng mga kapatid natin. Kung ang pinag-usapan nga naman ay basa lang, walang kasamang hawak, pwede yun. Pero higit na mainam ay mag-wudu siya kung nasa kalagayan siya ng kalinisan. Dahil si Propeta Muhammad SAW mula sa laysaiz ni Aisha radhiyallahu anha na inaalala niyang Allah sa lahat ng pagkakataon na meron siyang wudu. At nandun na pinakamalaking pag-alaala sa Allah ay pagbabasa ng Quran. Diba? Pero hindi ko required na magwudu. Pero pinakamainam, magwudu siya. Pero pag pinag-usapan natin yung paghawak ng mushaf, ibang issue yan, ibang hatol dyan. Kasi ang hatol dyan, nagkaroon ng different opinions sa mga fuqaha. But majority of the scholars, sinasabi nila na hindi pwede. Hindi pwedeng hawakan ng mushaf na walang wudu. Anong batayan? Una-una, sa Quran, sinabi ng Allah, la yamassuhu ilal mutahharun. Hindi walang pwedeng umawak nito maliban lamang sa mga malilinis. Although nagkaroon ng iba't ibang tafsir dito, may ibang tafsir na sinasabi ng ibang mufassirun, ang tumutukoy dito ay ang mga malaika. No? At pangalawa dito, ang sinasabing mutahiran dito yung mga external, not yung mga internal. Ibig sabihin yung mga spiritual na malilinis. But if, of course, Allahu alam, saklaw ito na either spiritual or physical, kumbaga, ay mas mainam yun. Kumbaga, yun ang the best interpretation. So, balik sa hadith, nilinaw ito ng hadith ni Prophet Sallam mula sa hadith ni Amr bin Hazm na kung saan ay salaysay mula kay Malik, sa hadith ni Imam Malik rahimahullah. Sinabi na Sallam, sinabi niya nung siya ay sumulat sa mga taga-Yemen, utos ng propeta sa mga taga-Yemen, sabi niya, la yamassuhu al-Quran illa tahir, na walang pwedeng maghawak ng Quran o ng mushaf maliban lamang sa malinis. Okay, so yun, sabi ng mga fuqaha dito, karamihan sa mga fuqaha na ito ay kumbaga address sa mga mananampalataya. Siyempre, you know? Then, yun ay pagdating sa paghawak.
Okay, ibig sabihin, kahit hindi ka magbasa ng Quran, hawakan mo yung mushaf, required yung tinatawag na kalinisan. Now, dito, another issue dito, what if kapag yung juz lamang, yung bahagi lamang ng Quran, halimbawa, Hindi kompleto. may aya yan. Ito halimbawa, yung papel yan, kunwari papel, ayatul kursi, tapos hahawakan mo siya. May mga fukahan na sinasabi maging yun. Hindi mo pwedeng hawakan. Ultimo kahit Kasi yun ay buong salita Quran, ng Allah subhanahu wa ultimo ta'ala. kahit buong Quran, basta kahit nakatakip lang siya. Oh, mushaf. Pag sabing mushaf, entire ano yun. Kasama na Walang ikaw. ibang interpretation. Yung musap yun. Walang ibang nakahalong tinatawag na ano, na ibang language o walang Hindi tafsir. ka pwedeng maghawak siya. Maliban lamang kung malinis ka. Okay. Okay? Halimbawa, lilipat mo lang sa isang lugar. Kailangan meron siyang gloves o Or- kaya mayroon sa pin. Mayroong ano, pangharang. May pangharang, kumbaga hail. So, isang follow-up question doon sa kay kapatid natin. Magko-consider ba na ang cellphone na pagbabasa ng Quran ay isang consider na Hindi siya mushaf. Hindi siya ultimate, hindi siya matatawag na So, mushaf. ibig sabihin, All the kahit application magbasa- lamang. So, ibig sabihin, kahit magbasa Halimbawa ito, limitin ng halimbawa, nasa sa application. halimbawa ito. Mushaf, mayroong application diyan, 'di ba na kunyari sabing mushaf Pakita mo doon application. sa ating kapatid. Halimbawa, saan ba yung application? Saan yung kapatid natin eh? Pinahirapan pa ako. Pakita mo, kapatid. Okay, Ayan ito, mayroong ayat al-Quran, ito yan, application yan. Yan, okay? So yan. So, hindi siya may consider na mushaf. You know? Kahit Kasi application siya. kahit Yes, purong Arabic. kahit purong Arabic siya. You know, hindi siya may consider na mushaf. You know, pero nagkaroon ng khilaf dito pagdating sa halimbawa, hawakan mo yung ganyan na hindi ka malinis. Yung ibabaw kasi yung salita Kung mismo. mayroon namang plastic. Yung mismong hawakan mo siya, di maging yung mga halimbawa, kunwari, kahit sa papel din, mayroong ayat, tapos hawakan mo siya. Din nagkaroon ng khilaf ng mga scholar. May mga talagang, kumbaga, yung sabi natin na mutasyadid, kaya mahigpit ng mga fuqaha, mga ulama, na maging yung paghawak ng ganun, hindi pwede. Okay, pero sa iba naman, kumbaga moderate. Since na wala namang malinaw na batayan sa bagay na yun, Kasi walang problema. sinabi mo na gano'n. Ano ngayon sa'yo? Sa akin, anong pinanghawakan mo ngayon? Mas mainam kung kaya naman, may mas nasa kalinisan ka. Kasi bakit? Kasi mananampalataya, hindi la yuhafidul wudu ilal mu'min. Walang sino man nag-aalaga ng wudu maliban lamang sa isang mananampalataya. Di ba? So, ibig sabihin, kapag, di ba? So, ibig sabihin, the more you maliban lamang sa mga katulad niya na palaututin, no? Na hindi maiiwasan laging yung Ito yung mga mararahas na mga salita. kasi Kaya, time to time sa mga nanonood at mga kumakain. time to time siya umuutot siya, di ba? Ganung bagay. So, yung Kasama sabihin, yan sa nature. Mga mabalasik na pangungusap. Kaya ito ay babala sa mga manonood. Lalo na sa mga kumakain. at isa pa sa mga issue dito, major issue, yung tungkol sa, halimbawa, junub. Sa junub, paghawak mo o kaya pagbabasa mo kahit hindi mo hinawakan, ultimately ito tinatawag na bawal talaga. Okay? At ito ay karamihan, nagkasunod yung apat na madhab na hindi pwede ito dahil lang nakasal sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya pinagbawalan sa pagbabasa ng Quran maliban lamang na siya ay junub. Okay? Na siya ay tinatawag na junub. You know? So kapag junub ka, kailangan mo nang maligo, bago ka magbasa ng So, ibig Quran. sabihin, pag junub ka, bawal mong hawakan ng cellphone mo? Mushaf ang sinasabi. Sorry, ang mushaf? Yeah. Kahit mayroong harang? Yes, kahit mayroon tinatawag na Bawa, mayroong kang damit na or okay. Kung kinakailangan, walang problema. para ilipat. Yung babae din, pwede silang maghawak ng mushaf na mayroong gloves o mayroong harang. Kahit siya may minsan. Pag junub ganun din. Kahit pala wala kang intention na basahin, basta hawakan mo siya, naglilinis ka, no? Kailangan talaga sa ulo. Malinis ka. Kailangan na may... Kasi wala kang balak magbasa eh. Kasi sa mga babae, Naglilinis ka lang naman ng ano. Iba kasi ang urulon sa pagbabasa sa paghawak. Kaya ba yun? Is malinaw. So yun. ang tanong kasi ni kapatid, pagbabasa eh. Pero hindi lang natin para sa gano'n. Tingnan naman kasi Kompleto na. naglilinis Kompleto sa package. Para baka mamaya ilipat lang naman eh. O kahit lipat. Walang lang naman sa Sharia. Kaya Okay? So, ibig sabihin, kung gagawin mo yun, kailangan mayroon kang harang, Gloves. may gloves Kung ka. may gloves ka, walang problema. O mayroon kang sapin. Okay, hindi talaga literal doon dadampi sa iyong balat. Hindi direct ba na dumadampi. Dumadampi sa iyo sa balat to balat. Balat Skin to ng- skin. Skin ng book sa skin ng tao. Hair to hair. By touch.
Touch by touch. Skin to skin. Okay, so malinaw ba yun? Walang sub-issues? So yun na nga, ang ano ko dyan, so kung meron akong follow-up question tungkol dyan, paano naman kung halimbawa nasa kalagayan ng pagbabasa, nasa masjid ka, nagbabasa ka ng Quran. Tapos, Bigla ka ngayong Sumutot. nakautot. So dahil nga hindi bawal mong hawakan ng Quran, so ano ngayon bigla mong Nautot ka. anong pwede mong gawin? ayusin mo, ilagay mo ng maayos. So, bawal nang hawakan kasi Wala lang gaganunin mo. nawala din ano. Mayroon din ba Paghabak naman yung sa Quran. Di ba bawal din yung ilagay sa Yes pa, sa Walang mga sapin yan. kailangan Oh, so nasa ibabaw ngayon siya. mas elevated siya. naiintindihan ko na yung bawal din sa mga patungan ng mga bagay. mas naiintindihan ko na ngayon yung mga nagbabasa ng Quran kung bakit mayroon silang lagayan, May ganun patungan. yung may patungan. Ganun. Kasi Yung nga ganun tawag dyan. Ano ba kasi tawag nga diyan? kung sakasakaling hindi nila maano, Hikis. kaya pala Siguro tinatamad lang sila maghawak. Pero may ano ako. hindi kaya pala Sheikh din mayroon din ako nakita na naka-open na ano walang nagbabasa. Bigla niyang iniwan yung Quran. Of course, yan kabilang sa mga ano sabihin natin yes, isa sa mga walang adab yung iwan niya yung mushaf na nakabukas. Nakabukas. So anong dapat niya Kailangan gawin? i-close. Kahit naka ano na siya, utot. Hindi kasi meron kasi mga display minsan eh. Napaka-dis-exaggerate. May mga dinidisplay ustad minsan naka-open. Display lang naman sa bahay. Bawal, Hindi hindi, kailangan. not allowed yun. Una-una ang Quran hindi siya intention para i-display. Okay, sabi yan. Sabi nga mayroon ang kasabihan na Quran is not for you, is not for shelves, dito na but kami for kasi self, kalimut. but for selves. Umuhugot na naman. Di ba? Ito Quran is not for shelves, but for selves. For ourselves. For Shelves means Sabi it's sa on mga the sarili. on the shelves only. Not Shelves, sa mga- not for the shelves. Yung ano pala Shelves. Ustad, yung sa Shelves. nakikita natin sa Shelves for ourselves, sa but mga it's ibang, for ourselves. kapatid natin na hinahalikan pagkatapos Okay, good. Yung question tungkol sa hinahalikan. Ano bang issue tungkol sa hinahalikan? Pagkatapos po pagkatapos magbasa, hinahalikan nila, tapos Bawal kapag wala kang udo. dinidikit pa nila sa noo, ganyan pa. So anong mas mainam gawin? Okay, regarding sa paghalik na yan, nagkaroon din ng, nagkaroon ng di pag-aalinlangan, di pagkakasundo-sundo yung mga ulama, maging yung mga contemporary scholars sa bagay na yan. At kanya-kanyang katwiran, kumbaga. Sinasabi nila, pag tinatanong natin ang mga gumagawa nito, ta'ziman li al-mushaf lil Quran, li kalamillah. Isang bilang pagdakila sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, since ang pagdadakila ay kabilang sa ibada o pagsamba, nangailangan ng dalil. Di ba? Alam natin, yung kaida natin pagdating sa pagsamba o ibada, kailangan bidalil. Kailangan na mayroong pruweba. At sa bagay na yun, walang pruweba. Walang pruweba na ang Propeta Sallam ay, kumbaga ay hinahalikan niya yung tinatawag na sabi natin mo sa, okay, Ustaz, wala pa namang nabuong Quran sa panahon ng Propeta Sallam. Baka yun ang katwiran, di ba? Okay, sabi, okay, may punto naman. Okay, sa panahon ng mga khalifa, Khulafai Rashidin, kasi doon nabuha mismo yung tinatawag na di ba? So, nang hinalikan ba nila? Mayroon bang napatunayan, nabatayan, na ginagawa nila ito? Wala. Walang sabihin natin, walang patunay na ginagawa ng mga Khulafai Rashidin o ng mga sahaba yung bagay na ito. No? Kaya naman, iwasan yung mga bagay na yan. Okay? Pero kung sabihin natin, kumbaga, may mga iba din ang sabi na, sabi, walang problema, wag lang siyang gawin. Wag lang siyang palagi ang gawain. Pangalawa, wag lang siyang ituring na ito ay sunnah. Kasi anumang bagay na pagturing na sunnah na walang batayan, ito ay bid'ah. Ito yung magiging tinatawag na, kumbaga ay innovation in religion. Halimbawa, ang isang bagay na ginagawa mo, ang paggawa mo dito ay may layunin ka na nasa isip mo na ito, dahil ito gagawin ko, dahil ito ay sunnah, na wala namang batayan, bid'ah yun. Okay, magkakaroon ito ng hato na bid'ah. For example, tanungin mo sa kanila, bakit nyo ginagawa yan? Ano ang... Sabihin mo sa kanila, ba't mo tatanungin? Sa'yo ko may tatanungin. So, pwede nyo po bang ako hinga ng dalil na ginagawa nyo yan? Pwede po bang yung sabihin sa kanila? Pwede man sila, pwede mong gawin yan sa kanila. Kunwari, parangalan ba? Parangal. Pangaralan. Bilang parangal. Kaya nga, sabi ko, Paalalahanan. kasi ang matinding pagpaparangal sa Quran ay ang pagbabasa nito, kumbaga pag-alaga nito, paglagay sa maayos na kinalalagyan at hindi paghamak dito. Yan yung mga sabi natin na may mga patunay, no? May mga
batayan. Okay, pero yung paghalik, ano yun, walang clear na proof sa bagay na yun, no? Although may mga ilang mga scholar na sinasabi na walang problema, pero may mga ano sila pamantayan sa bagay na yun. Wag lang palagi ang ginagawa. Sa pagbalot pala ng ano, Ustad, ng Quran. Pagbalot, Kunwari, kasi isang kitab, babalutan siya para siya pagandahin. For example, lalagyan siya ng mga pangalan para sa gift. So, anong ano doon? Hatol doon bakit sa ganun. lagi ng pangalan? For example, ano siya, may gusto kang bibigyan ng Quran, di ba, bibili ka ng Quran, tapos ano yun siya, babalutan siya ng cover ba, for example, cover, ganyan, tapos lalagyan ng pangalan nila, Quran, tapos papangalan na nila, tapos yun ang pang re-regalo nila. Anong ano? Okay. Hatol Wala doon. nagsara ito. Removable naman siguro yun, di ba? Di ba? Wala problema. So long na ando manatili pa rin yung imahe na ng Quran. Baka naman sa cover ito, hindi na mapansin ng tao na Quran, mahamak niya yung Quran. Di ba? Magiging patung-patungan niya o kaya alam mo yon yung daan-daanan niya. Di ba? Kasi nga nagmumukha na siyang ibang libro, hindi na Quran. Hindi na Quran. Di ba? Nawala na yung So original iwasan yung mga bagay na gayon. Kung gawin man yon, at least pag na-receive na kunin na yung cover. Kunin na yung cover na yon at panatili kung ano yung imahe, kung image na tinatawag na mushaf. Para sa ganun ay bawat makikita nito ay Ano malalaman yung hindi nila na siya agad. natatanggal? Ha? Hindi siya nakafix na pa siya. Ang kailangan tanggalin. Kailangan tanggalin siya. O kailangan sabihin na kung gusto mo magawa nito, kailangan malinaw, ika nga na hindi magbibigay ng ibang ano. Huwag na lang kasing gawin yun para walang issue. Pambihira naman mo. Gusto ko yung issue eh. Papahirapan po tayo eh. Huwag na lang gawin yan. Para walang issue. Okay? Hope na kayo ay natuto inshallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Okay ba? Good. Okay, so. Dito lang tayo. Salamat. Allah alam sa mga kawihal. Kasyadallah ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.